1 million Marites with a heart. Yes! Subscribers na po tayo sa OG Diaz Showbiz Update. Yes! Parang may inahanda silang project, no? I-establish lang ba, te? Ah. Wala bang something? Ayun na naman tayo sa something eh. Hanggat walang umaamin, Jex. Hanggat may tatago. Ha? Siyempre, intrigahin dyan si Bea Alonzo tsaka si Julia Barreto. Nagyakapan. Ayan na yun. Nag-embrace na sila. Oo, nakakatuwa. Ito yung nakakarating na balitang sa akin. Oo. Narinig ko lang naman ito. Oh. So, te, si Claudine ba ang nagpa-cancel ng invitation kay Jody? Ano ba itong si Raver? Normal pa ba to? Ba't ganun makaasta? Parang yung ano yan, yung isang magjowa, hindi ba? Sa palagay mo ba kung maganda boses ng dalawang yun? Mabaviral? Ang It's Showtime na ang finally ay ipapalit sa nagpaalam na sa airing tahanang pinakamasaya. So, ano ba itong nasagap natin? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. At ito naman po ang inyong showbiz insider, Apao at si OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! La 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 la, ichichika na namin dali. Kaya na nga, ichichika na po namin sa inyo. Nabahagi po kayo ng aming mga ngiti ngayon, ng aming mga halakhak ngayon dahil 1 million Marites with a heart. Yes! Subscribers na po tayo sa OG Diaz Showbiz Update. At nangyari nga ito noong March 17, ano? Kung saan ibinlog pa ni Loy sa kanyang channel yung aming pag-witness ng pag-andar ng numero na taas-baba hanggang sa naitaas din hanggang 1 million. Parang pinagtitripan tayo ng ibang nandun na kasama natin May mga nag-unsubscribe para mabawasan. Oo, ayan po, kitang-kita. Siyempre, hindi naman yung mangyayari yan, kundi ito po dahil sa inyo. Kayo po mga naniniwala sa amin, yung mga nakikinig sa aming mga balita, sa aming mga opinyon, at yung mga na-entertain sa amin, yung wala nang pakialam kung anong latest kay ganito. Basta naaliw kayo kapag kami nagkakatsikahan at nagkakasagutan dito. Oo, ha? At saka lalo na yung iba, di ba, minsan may mga nagsasabi na, actually, hindi naman na yung balita yung pinapanood namin. Kayo, gusto namin maaliw sa inyo. Maraming salamat po. At kung gano'n po kami kaloka-loka sa harapan nyo dito, lalo na pag behind the scene, tingnan nyo po yung vlog ko nung kung paano namin sinalubong yung 1 million. Ang galing na no? Kasi naka-ano yan naka-live, di ba, Nay? Live. Kung nagdadagdag na. Kaya nag-countdown po kami. Panoorin nyo po yan sa vlog ko, naka-post na po dyan. Ayan, ha? At syempre, ang aming pasasalamat din sa mga artistang nagtitiwala sa amin. Yung mga bumibisita sa amin. Pag kami ay nasa tindahan. Ako, maraming salamat. Doon sa mga naniniwalang malaki ang naitutulong namin para ma-promote nila ang kanilang pelikula, ang kanilang teleserye, ang kanilang album, yung po mga nag-iimbita sa amin, sa mga press con, at kami po ay nagpupunta minsan, pinapupunta namin si Jex, si Mama Loy, pag hindi ako pwede. Ako, maraming salamat po sa lahat ng nag-iimbita sa amin. Pati na sa mga events, di ba? Diba? Sa mga birthdays, or mga showbiz gatherings, premiere nights, launch, di ba? Alam nyo, dumating din naman yung pagkakataon na nag-alisan yung iba naming subscribers nung araw. Nung kami ay nakapagbalita ng hindi maganda tungkol sa kanilang idolo. Pero ito'y agad na naibalik at nadagdagan pa. Oo, nung napatunayan nilang, tama pala kami.
Ano ba issue yan, te? Yung hiwalayan ng Ay, wag na nga, wala akong binabanggit. Ikaw talaga. O basta, oo, sa kabila ng mga hina-hashtag nyo sa aming fake news peddler kami, or ako, Diyos ko po, bahagi po yan ng pinasok naming trabaho. Bahagi po yan ng aming trabaho. At hindi naman sa lahat ng pagkakataon, puro papuri na lamang ang aming tatanggapin. Syempre, meron din mga mambabatikos, mambabash, yung hindi aayon sa aming opinyon, wala akong problema. Dahil yan ay tinuturing pa rin naming barometro kung nakaka-apekto ba kami ng tao, ng mga netizen, hindi pa. O ayan, 1 million na. Sana lahat tayong mga marites ay with ayan. Ipasalamatan din natin na yung mga nag-invite sa atin sa iba't ibang lugar, di ba? Party yan ng 1 million natin. Kung nakikita niyo kami kung nasaan-saan kami napupunta, correct, hindi ba? At yung mga pinapasalamatan po namin sa end ng mga shows namin. Thank you so much po sa inyo lahat. If it weren't for you, just Siyempre, hindi naman kami magiging ganito ka successful in terms of number of subscribers. Kaya din natin, siyempre, tumaas pang lalo. Mag 2 million. Pero 3 taon po namin tinrabaho yung 1 million na yan. Diyos ko po. Ang hirap akitin, ang hirap himukin na i-convince yung mga tao na maging marites, no? Dahil akala nila yung pagiging marites ay nakakabakla. Akala nila parang nakakababa ng pagkatao pag naging chismosa. Hindi. Gusto mo lang namang malaman, hindi ba? Para hindi ka nahuhuli sa kwentuhan. Sa opisina, sa cafe, sa tindahan. Oo, hindi ba? Katulad na lamang nito, hindi ba? Nahuli kami. Nahuli kami. Siyempre, hindi naman kami naimbitahan. Oo. Pero kasi exclusive lamang ito. Oo. Sa lahat ng pioneer, sa lahat ng mga naging anak-anakan ni Mr. M. Oo, di ba? Ito yun na yung 100 stars with Mr. M? Yes, oo. Ang nangyari pala dyan ay, ang nakaraan. Hindi. Ang nangyari pala dyan, akala lang ni Mr. M, parang okasyon lang ito ni Karen Pascual. So, umatin si Mr. M together with Miss Mariol, only to find out na pagdating doon, naloka sila. Akala nila may tribute kay Karen. Yung pala, ang tribute ay para kay Mr. M. Wow! So, surprise event pala ito para kay Mr. M. At the same time, parang birthday celebration na rin to ni Mr. M dahil February yung birthday ni Mr. M. At nung March 16 ito ginanap sa Marriott yata. Oo, nakakatuwa, no? Halos lahat ng mga artista ay naririyan, hindi ba? Yung mga naging anak-anakan ni Mr. M, yung mga matatagal lang anak ni Mr. M, kahit wala na sa Star Magic, nandyan pa din, hindi ba? Siyempre nakakatuwa, andun si Christine Hermosa. Oo, despite the fact na meron na siyang asawa, at mga anak, Diyos ko, baby ako ni Mr. M. Kaya nandun si Christine. Andun din si Jericho Rosales. Oo. Tapos may picture taking na naman sila ni Catherine Bernardo. Ayun. Pero wala ate si Daniel Padilla, no? Wala. Oo. Pero, di ba, parang ini-establish yata yung team up ni Jericho Rosales at ni Catherine, ano? Talagay mo, no? Parang may inahanda silang project, no? Ni-establish lang ba, te? Wala bang something? Tayo sa something hanggat walang umaamin, Jex. Hanggat may tatago. Pero nadadalas Kaya lalo na pagtatanong yung mga netizens kung promo mo lang nga ba to? O baka naman something is brewing. Oo, dahil since si Catherine ay break na kay Daniel Padilla at ganoon din si Jericho, wala na rin sila ni Kim Jones. Oo. Posible yan, hindi ba? Pero malay natin, ayan ang ating aabang nga. Sino pa bang mga nandyan na medyo intriguing? No? Sila Heart Evangelista. Si Heart Evangelista. Meron pang si John Lloyd, yung mga awkward moment, yung candid shots niya, no? Kay John Estrada, nandyan din. Nanganganga. Kala natin may pustiso si John Estrada. Yun pala, nakita lang ang alangala.
Nag-enjoy lang. Nakakatawa, di ba? Para sila nagkaroon ng class picture. Oo. Di ba? Siyempre, intrigahin dyan si Bea Alonzo tsaka si Julia Barreto. Na nagyakapan. Ayan na yun. Nag-embrace na sila. Oo, nakakatuwa. At Diba? tagal pala para silang nag-tequila shots pa. Nagit ng camera, di ba? Oo nga. Kaya dahil mga netizens yung mga nagsabi na healing, di ba? Yung caption nila, healing daw. Kasi nga, di ba, nagkaroon sila ng issue before dahil nga kay Gerald Anderson. Nawala doon sa okasyon. Oo nga, wala sa okasyon. Siguro binigay niya yung moment na yun sa dalawa. Oo. O baka naman, busy lang din si Gerald Anderson. Oo. Diba? Kasi si Daniel wala din doon. Baka nga magkaroon ng awkward moment pag nagkasama-sama sila. Nakakatuwa rin ang pagkikita ng mag-ex at dating magka-love team na sina Julia Barreto at Joshua Garcia. Nakitang-kita pa't kilig na kilig si Ma'am Charo Santos Concio. Ay, ito, nakita ko din. Si Claudine Barreto. Para siyang may anak dito kay Julia Barreto. Parang magyayakapan sila sa class picture. Di ba? Ang balita ko, mukhang nagka-miss ng todo-todo itong magtsahin. Di ba? Parang, kasi kung matatandaan natin, some 3 years ago, di ba? Nagkaroon ng away yan. Nung namatay yung father ni Marjorie, ni Gretchen, ni Claudine, hindi pa. Parang nagka-pisikalan pa doon sa burol. At habang andun pa yata si Dico. Pero, syempre, ang alam ko din, nakita na rin naman si Julia at si Claudine noon. Pero civil lang sila. Parang nagkikiss lang talaga si Julia sa kanyang auntie, Claudine. Tapos, hiwalay na sila. Ganon. Pero this time, sa nakita natin, super sweet sila, hindi ba? Nakakatuwa. So, #healing na din sila na. Di ba? Isa pang healing yan. At saka syempre, kung natatandaan ko, si Claudine din yung nagpaaral dyan. Julia. Wow. Kaya anak-anakan niya, lalo na nung wala pa siyang anak. At baby niya talaga, itong si Julia. Parang sa niya lang. Ay! Dapat nasasabi yun. Ba't saan ba lumalabas ang bata? Sa Bastos mo. Nagulat tuloy ako. Next time, mamali, huwag mo sabihin niyang Kakaloka ka. Ang dami na i-delete ito. Anyway. Hindi lang naman ito yung mga nagmamahal kay Mr. M. Napakarami nila. Talagang, kasi si Mr. M, pag nag-alaga yan ng talent, pro-talent yan, hindi siya pro-management. Yan ang lagi niyang sinasabi sa akin. Kaya siya mahal na mahal ng mga artista. Pero, ito yung nakakarating na balita sa akin. Narinig ko lang naman ito. Hindi mo na panaginipan, te? Ayun na. Ang dami nakakamiss niyan. Yung panaginip ni nanay. Ayan na. Parang may sasabog Ayan. Ayun. Sumabog na. Huwag nyo na kasi kung akong utusong na nagiginip. Hindi kasi nabalitaan ko lang naman ito. Wala na. Pero yung pagsabog. Grabe. Basta hindi kayo mamamatay doon. Hindi, nabalitaan ko lang naman ito. Na invited pala itong si Jody Santa Maria. Alaga din siya ni Mr. M, di ba? Oo. Pero ang nakarating sa akin, kinancel. Dinis-invite. Ay! Ano ibig sabihin din ng dinis-invite? Syempre, si Dennis, invite. Si Dennis. Ang gulo. Hindi, Dennis-invite siya. Yung nakarating lang naman sa akin na in-invite, biglang kinancel ang imbitasyon kasi daw parang mas pinaburan yung presensya ni Claudine Barreto
who happens to be one of the pioneers na anak-anakan ni Mr. M. Para daw hindi na mag-clash dun sa loob. Kasi nga may issue sila, hindi pa? Oo. Medyo awkward daw yung moment na yon. Baka daw magkatinginan pa yung ibang mga artista naroon. Naku, ano kayang isisay ni ito? Naku, mga ganyan, di ba? Hindi katulad ng Bea, Julian, nag-usap. Eh, okay na kasi sila. Kasi after Gerald, nag-Dominic na si Bea, di ba? So, kung kilala ko si Bea, bali wala na sa kanya yung Julia or Gerald. Kasi, kumbaga na get over na niya si Gerald, hindi ba? So, yung Claudine, Jody, clash, yun ang iniwasan. Oo. Siyempre, kung kay Jody yun, ano? Kung nakarating kay Jody, siguro yun na pasensya na-invite namin si Claudine noong una Baka kasi awkward sa'yo na magkita kayo ni Claudine or baka hindi pa kayo handa na magkita. So, si Claudine ba ang nagpa-cancel ng invitation kay Jody? No. No. Dahil yung nag-organize nito ang nag-decide na hindi mo na pagkitain si Jody at si Claudine. Pero ako sa totoo lang, kung kilala ko si Claudine at si Jody, no? Feeling ko kay Claudine okay lang yun, magkita sila. Kasi hindi naman para sa kanilang dalawa yung okasyon. Para kay Mr. M. Diba? Kumbaga, andito tayo dahil mahal natin si Mr. M. Hindi dahil sa meron tayong issue pareho, di ba? Ganon din siguro kay Jody. Okay lang kung kinancel yung invitasyon ko. Siguro nga hindi pa handa yung dalawang kampo na magkita at baka magkaroon lang ng mga awkward episodes doon sa event ni Mr. M. Yun. So sa akin, no big deal yan. Sa dalawa. Kasi lalo na mga matured naman na sila. Hindi naman sila mga young stars na kailangan pang magkudaan, magsalitaan, magsagutan. Hindi na. Di na pala Ba't binabalita pa natin? Ano ilalabas natin kung hindi lang? Pala O, ikaw maghagilap ng balita. Hindi natin. Ikaw, ang hirap maghagilap ng balita. Actually, tama naman. May point ka naman sa mga cambio. Tama. Diba? Anyway, basta tayo natutuwa dahil hanggang ngayon, alive and kicking pa rin si Mr. M. Yes! At minsang nakausap ko si Mr. M, talagang ano pa siya, andun pa siya sa wisho. 70 plus na si Mr. M, pero hayop pa rin ang memory, di ba? At ganun kamahal talaga ng mga batang artista si Mr. M. Yes. Ay, speaking of mahal, Nay. Bakit? Ito, kita mo naman. Mahal na mahal ni Julian San Jose si Raver Cruz. Kasi pinagtatanggol doon sa mga nagbabash doon sa kanilang live stream na medyo na extra kulit itong si Raver. Na viral itong moment ni Julian tsaka ni Raver. Na parang, ano ba itong si Raver? Normal pa ba to? Ba't ganun makaasta? Sabing ganun. Parang wala sa sarili. Parang ganun daw makaasta. Ang dami yung na-bother. Oo nga. Ikaw ba na nakita mo, na-bother ka din? Oo nga, parang very unusual. Yung iba kasi tinatanong, nakatira ba itong si Raver? Ay? Ba't umaastang ganon? Hindi naman natin masagot yung tanong nila. Kasi unang-una, hindi naman natin nakikita ng personal si Raver. Nagbe-base lang naman ang mga netizens sa napanood nilang video. Diba? At in fairness to Julian, so pinagtanggol niya si Raver. Ganon din si Raver. Hindi naman niya pinagtanggol niya sa kanyang sarili. Bagkus siya ay humingi ng paumanhin. Kung naka-offend man, yung kanyang naging gesture o yung behavior niya sa audience, hindi ba? At yung sinaktan si Julian, hindi raw niya sinaktan si Julian. Never daw niyang sasaktan si Julian. Kasi nga parang hinawakan daw niya yung buhok, yung tingin ng iba, parang nabatukan ba si Julian? Or ano? Part daw yun parang
kulitan nila na hinahawakan niya yung buhok ni Julian. Bakit ba? Ano bang gusto nilang hawakan ng buhok ni Rayber kay Julian? Buhok sa baba? Ay, grabe ka naman. Kasi ang daming... Grabe naman yun, Jex. Huwag naman yung ganon, Jex. Oo. Ito lang po. Siyempre pag dito, hindi na makikita sa camera. Ah. Kasi gandun sana. Ano ba? Pero alam mo, ito lang wala lang. Ito lang ang nakita ko. Oh. Sa palagay nyo kaya kung matino, yung kanilang convo, o yung kanilang, or hindi sila nagharutan, or hindi naging ganun ang attitude o behavior ni Rayber, sa palagay nyo, mapapansin yan? Ako feeling ko, hindi. So somehow, nakatulong din yung ginawa ni Rayber para sila'y ma-viral, para maramdaman ng mga tao na, may nag-exist palang love team na Rayber and Julian. Lalo na sa mga hindi alam na in real life, magjowa talaga si Rayber at si Julian. So yung mga ganong attitude ni Rayber, yung behavior niyang ganon na para siyang kung at na-viral, napansin sila. Diba? Parang yung yung isang magjowa, hindi ba? Sa palagay mo ba kung maganda boses ng dalawang yon, mabaviral? Ay, hindi. Saliwa pareho yung boses nila. Kaya sila nabaviral. At nag-e-enjoy yung dalawa. Nag-e-enjoy yung magjowa na tinitira sila na sinasabing saliwa pareho yung boses niyo, sintonado kayo. Pero dire-diretso lang sila sa kanilang ginagawang mga songs. Blind item ba yan, te? Magbigay ka naman ng clue. Huwag na. Daho. Baka magpabayad. Ay! Baka magpabayad kasi ginagamit natin sila. Ay! Ganun! Di ba? Parang sa akin lang. Ganun na siguro ang mga netizen ngayon. Mas pinapansin nila yung awkwardness, yung mga hindi kagandahang asal, yung mga tanga-tangahan, yung mga pagkakamali, yung kapalpakan. Mas yun ang nabaviral kaysa yung mga dapat, yung tama, yung magandang asal. No? Yun ang nakakalungkot sa mga panahon ngayon, lalo na sa panahon ng Gen Z. So parang nanonormalize na yung mali na hindi naman nagiging tama, kundi yung mali, yun ang gusto namin makita. Parang yun lang nila sinasabi na mas authentic. Mas authentic daw. Mas authentic mas daw. raw. Mas raw. Kaya naman yung iba, dahil feeling nila click, umi-script na sila. Na kunwari, raw, authentic yung kanilang ginagawang video. So, ibig sabihin, scripted yung ginawa ni Rayber? Hindi, yung isang magjowa na kanta ng kanta. Sila. Yun ang feeling ko lang. Pero nag-click sila, in fairness to them. Nag-million yung views. Nakakaloka, di ba? Ano ba yan, te? Ay, hindi ko nasasabihin kasi makasingilin tayo. Ay, nako. Pero alam mo, sa totoo lang, lesson learned yan para kay Rayber. Na next time, lalo na't may camera, hindi ko na sinasabing bumehave siya ng bongga, ng tama, hindi pa. Yung lang, yung tamang cool lang, huwag yung mga ganong mukha, na, kasi kahit ako nakasama ko si Rayber, hindi naman siya ganon dati. Kasi sabi ni Rayber, kung kilala ako ng mga kaibigan ko na ganun daw lang talaga siya. Ako kasi, nakasama ko na si Rayber, pero hindi naman siya ganun. So siguro dito lang talaga siya nagkamali. Pero Diyos ko, makakalimutan din niya ng mga netizen. Oo. Alam mo, minsan isusumpa ka ngayon, bukas love ka na nila ulit. Ganon kaikli ang memorya ng ibang netizen. Ang importante, may natutunan sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng mga ginagawa. Lalo na kung kino-call out ka, at yung nagko-call out sa'yo ay naniniwala ka may punto sila. Magbabalik po ang labas. Bago na naman. Sorry. Bago tayo magtapos, Mamaloy and Jegs, ichichika ko muna sa ating mga ka-update ang update na ating nasagap
tungkol sa sanib puwersa ng GMA7 at ABS-CBN para ang It's Showtime na ang finally ay ipapalit sa nagpaalam na sa airing tahanang pinakamasaya. So ano ba itong nasagap natin? Ito na, aabangan natin kung totoong sa March 20, Wednesday at 4 PM na ang formal announcement kasabay ng contract signing na kapuso na rin ang kapamilyang It's Showtime. At sa April 6 na raw ang simula nito na bukod sa Kapamilya Channel ay sa GMA7 na rin ito mapapanood. At bilang pambungad na episode ay April 6 na rin ang pasabog para sa 48th birthday presentation ni Vice Ganda na ang totoong birthday ay March 31. Asahan ng paghahandaan din ito ng Itbulaga sa TV5. Kaya siguradong It's Showtime! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin, hindi pa natin subscriber. Road to 2M na po tayo ngayon, di ba? Parang next week na mangyayari yung Road to 2 million. Nakakaloka. Malay mo, di ba? We'll manifesting, di ba? Na 2 million at the end of the year. Kaya dumagdag na po kayo. I-click nyo na po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode niya at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below. I-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag in-click niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nais po pong magsalamat kay Dr. Jesus Cancio Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. Kita mo naman kung paano kami mag-smile so gorgeous. Thank you, Doc JC and Miss Ara. Diyan po sila sa tapat ng Kaisi King sa E. Rodriguez. Siyempre, nagpadala rin ng lechon. Yes. Sa ating munting paraiso blessing. Yes. Si Doc JC Solis at Miss Ara. Thank you po. Thank you sa lechon. At yung Deconstruct din. Yeah. Ni Engineer Von Romero. Nagpadala rin ng lechon. Maraming Thank salamat. Oo. Yes. Siyempre, Panoy, bakit ka maganda ngayon? Ay, naku, ito na nga, Nay, di ba? Road to makinis at hugis bigas ng mukha. Dahil sa NB Skin Beauty and Wellness Center. Thank you very much. Ayan, nag-PRP ulit ako, Nay, PRF, tsaka yung sa hair. Alam mo talaga, Nay, di ba, tinning yung hair ko? Isang session pa lang, nakita ko na yun, nagtago na agad yung anit. Oo, ang Anita Linda. Napansin din ng mga angels ko. Parang hindi na sana ganyan din ako. Anita. Oo. Yes. Malapit lamang po yan sa ABS-CBN. Sila po yung mga nagre-retouch, nagre-repair ng mga palpak na gawa ng ibang mga skincare clinic. Ayoko na lang magsalita. Ito naman, Jex. At syempre tayo sa Tita Jex channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin nyo po. At pasalamatan ko lang ang A-Care Medical and Aesthetic Center, ang Just Relax Massage and Spa, at ang Ideal Vision. Thank you po. Thank you, Doc Jessica D. Doc Jessica! At kay Ate Matet, nagpadala din ng inutak. my Thank you, Ate favorite Matet. inutak ni Matet. Thank you so much. Siyempre, yung Verde View ang nag-cater ng napakasasarap na mga pagkain. Ang sarap. Verde View, dyan lamang po yan sa Alfonso. Yes. Malapit sa Tagaytay. Kasi nga nagkaroon po kami ng blessing ng aming munting Airbnb business at syempre ng aming rest house. Thank you so much sa lahat ng nakibahagi. Yung Verde View, maraming salamat. Syempre, pinasosyal din ang ating blessing dahil andyan ang The Crave Racing Table. At syempre, andyan napakasasarap ng kanilang mga inihahain. Bago mag-dinner, ayan muna ang aming nilantakan. Yan ang ating cocktails. Yung mga finger foods mula sa The Crave Finger Foods. Ayan, andyan ang kanilang mga social media accounts. Kung gusto niyo pong umorder, nakumura lang, mukha pang social, in fairness to them, no? At syempre, lalo na yung mga nakatira sa bandang Bulacan. Ayan, ako. Bongga po yung The Crave Racing Table. Ayan. Ihain po lahat yung mga pamatid na gutom. Pansamantala. Ganon. Diba? Thank you so much, The Crave. Yes!
Yes, at syempre pa kay Tita Fe Brusola, no? Oo. Ang pamilya talaga ni Tita Fe, ni Tito Ronald, at ni Ron, ano? Oo. Laging present sa ating mga okasyon. Maraming salamat. Oo. Talaga may mga pag-giveaways. Diba? Imbis na ako magpag-giveaways, sila nagpag-giveaways. Thank you so much. Thank you po, Tita Fe, Tito Ron. Maraming salamat. At syempre pa, ang akin pong panayam pa rin kay Baron Geisler. Nako, oo, ang dami nang nagpe-pray na sana ituloy-tuloy na ang pagbabago ni Baron at sana totoo yung kanyang mga sinabi. Ay, hindi ba? Nakakaloka. Hindi, panoorin nyo sa OGDS Inspires. Ayan, ha? Ang ganda ng interview na yun. Correct. At syempre pa, ang OGDS Inspires ay nasa I1TFC na rin po, ha? Oo. At syempre, yung aking mag-iina, meron din YouTube account, si Mira TV, Mami Soul, at Erin Diaz. Yes. At ito pa rin po inyong lingkod, Papa O, si OGDS ang lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, ha? Huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At Ay, wala naman yung tono ko. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay, million na! Isigaw mo na, dali. La 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 la. Isigaw mo na, dali. Isa pa. La 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 la. 1,000,000 na kami, dali. Congratulations sa ating lahat! Congrats Don and Hazel din! Ay, si Don and At saka si Donna din! Si Donna, congrats din natin! Si Donna Aranas. At siyempre si Don Luna. Yes. At si Hazel Luna. Ang ating team. Para maging maganda lamang ang presentasyon ng aming talk show para sa inyo. Ayan! Yes. Saan kita gusto mong sabunutan, Jack? Ha? Sa Wala!